kilowatts. Andito na naman po ang ating ah, Kalikot Boys na bumabati sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, gabi sa inyo, magandang gabi at araw ay magandang araw sa inyo lahat. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan palagi. Mga kaibigan kong DIYers, so ipagpatuloy ko po ang aking 10 kilowatts hybrid design para dito sa aking inverter projects, hybrid inverter for my installation sa aking bahay. So previously I discussed uh, the calculation regarding the solar panels and also how to size up with the inverters. But this design now, ang gusto ko sana iparating sa inyo ay i-consider ko rin yung source and interest current dito sa aking design. Kasi una, binase ko yung design ko base sa solar panel na ilalagay ko and then base din sa load. Ngayon, alam ko kung ilan ang aking motor. So, but hindi ko diniscuss doon yung surge current at interest current. So, ito ang presentation na to ay isang lang additional info na paano ako nag-come up with the design na 10 kilowatts ang kinuha ko. So, this presentation is based on the crucial steps involving 10 kilowatt hybrid inverter, especially to load the 7 1 horsepower AC induction motor. So, dito, papakita ko sa inyo kung paano ko ipoprove sa inyo na the 10 kilowatts hybrid inverter is perfectly designed for my house and my loads. So, okay, so this is the designing a 10 kilowatt hybrid inverter. This one is the one I showed to you in my previous video and my presentation. So actually it's 11 kilowatts, 10 or 11 kilowatts like that. So the inverter. So let's say it's 11 kilowatts. It's available in the market is 10.2 and 11 kilowatts. It's no problem. It's almost the same thing, same specification. There's a very small difference between kilowatts. So let's say we consider 11 kilowatts here. So here, hindi ko na masyadong i-discuss sa inyo yung kung paano ko na come up itong design na to. So I have, shortly, I have existing one, 2.5 kilowatts plus bibili ako nitong 10 series na 710 watts. So ang design nito, may dalawa yung input ng PB1, PB2. So dalawang 710 watts ang pwede ko ikabit dito. So, but for the meantime, I will buy only one for the PB1 and the PB2 I will use my old 2.4 kilowatts. Okay, and we have battery and we have here, I discussed it before. So hindi ko na ako tatagal dito. Punta tayo dun sa ating topic. So alam niyo naman, you know this, the definition and functionality of the hybrid inverter. It combines function of a grid-tied inverter and an off-grid inverter. So both function will do the battery. What's the benefits? They are offer flexibility and energy sourcing, enhancing energy security through battery storage. So you need to have also a battery. And the importance of the motors. Proper inverter design is crucial for AC induction motor to ensure reliable operation under varying loads. So we call it inductive load. Kapag resistive load, yan yung mga ilaw, so walang yan yung mga heaters, yan yung mga resistive load. So pag motor, yan po yung inductive load tawagin. So the motor specification, I have 1 horsepower induction motor which requires 0.75 kilowatts, leading to a total of 5.25 kilowatts for 7 motors under normal operating conditions. So normal operating conditions po yan. So yung starting and running load, ang sabi dito sa manual na nakita ko is 5 to 7 times the running current. This is setting the inverter to handle the rest currents. Okay, so this is standard. The RLA is standard because low protocol. This is I search for all the designers in the internet, but I
always fall on this 500% to 700% times the running current. We'll discuss this one in the next slides. And the duty cycle, if you can consider the duty cycle if it's continuous or versus intermittent. So it helps you to size the inverter and battery system approximately. But if you will notice regarding the deep well water, it is intermittent duty cycle. For example, deep well. So you have intermittent because it starts only from the morning. So magpupuno kayo ng tangke, and then maybe every day you can start it 3 times a day, maximum 3 times a day. Kung depende sa laki ng tangke niya. Sa aircon, it's also intermittent dahil intermittent use. Hindi po ito intermittent current source. Intermittent use po. Kung paano nyo ginagamit yung inyong mga appliances. So, yung inyo pong aircon, intermittent din po yan. Gagamitin nyo po ng almost, for example, 4 hours, palalamigin nyo. Actually, hindi po siya 24 hours a day nyo rin ginagamit. Okay, and ang number one example ng continuous use ay yan pong refrigerator. Yan po yung continuous use. So ipapakita ko po sa inyo ngayon susunod na slides kung paano ko kinuha yun. Kung ilang motor ang dapat nating i-start. Okay. So ito po yung kaibahan ng inrush current at surge current. So yan po, basahin nyo na lang. Hindi naman po nagkakalayo ang ibig sabihin nila. So yung pong inrush current, yan po yung tinatawag na LRA, lock rotor amps. Ito po yung mataas. So almost 5 times the current rate. Yung naman pong surge current, yan po yung kuryente na halos pumipitik lang siya. Papakita ko po sa inyo doon sa aking grid-tie inverter kung paano pumipitik yung inrush current, yung surge current at saka inrush current niya at saka surge current. Makikita niyo doon kung paano function yung AC motor, mag-fluctuate yung current ng AC motor immediately in a split seconds. So, ito yung calculation ko ng motor charge specifications. So, I have 2 deep well, I have 4 inverter air conditioning, and I have 1 door, 2 door rep. So, kung mapapansin nyo, kinuha ko yung total current niya, and then kinuha ko rin yung charge, and then kinuha ko kung ilan yung current charge niya 5 times. So ito yung lalabas. Yeah. Okay. So hindi po parehas ang current ng motor nyo at saka ng aircon. Kung sabihin natin parehas silang 746 horsepower, hindi po yan parehas. Tingnan nyo po yung actual nameplate. Sa actual nameplate ako nagbabase. Kung kakalculate, it's very near. But mostly pag po deep well, hindi po yan pumapatak sa calculation nyo. Hindi po tumatama. May lagi yan may mataas ng konti doon sa calculation of current. So lalo na itong aircon. So ito po yung total niya ng surge. So ang inverter ko po ay may current capacity na 45 ohms and peak power na 2,200 volts AC, 22,000 VA, which 22 kilowatts. So total of 100 amps peak power. So doble po yan. Lahat po ng inverter ganyan ang design. Yan po lagi ang marketing, but we call it marketing kilowatts. Pero yung actual design po, hindi natin masabi kung talaga can handle this 22 kilowatts. But yan po yung marketing kilowatts nila. Halos during the time na search ako through internet, ito yung nakikita ko na twice the inverter peak power is double the given current capacity. So ayan po, kinompute ko ito yung total current niya, 34.6 total. Kinompute ko po yung actual total surge, which is
actually is 173. So let's say approximately 60% lang yung ginagamit ko. So ang aking estimate ay dapat maximum 3 motors to start at the same time, which can handle my 10 kilowatts inverter or 11 kilowatts inverter. Okay, this is the maximum sequential startup. Kasi papakita ko lang sa inyo kung paano ko nakuha yung maximum 3 motors. Ito yung total niya. So itong sequential number 2, medyo crucial to kasi 96.5 amps and 100 amps naman. Kaya naman, pero I don't like to use this for sequence of startup. This this two is very crucial. So I prefer na itong dalawa. So yan, dalawa na to. So it's either dito, parehas naman siya, dalawang motor, dalawang aircon, isang motor, at continuous yung door. What you call this one? Refrigerator. So hindi ko inalis yung refrigerator because it's continuous running. So I always use this one as available in my slides. So yan, ito yung aking estimate na inrush current or surge current, 74.9 amps, which is capable ng inverter. So ito, pinapakita ko lang ito kasi para malinawan nyo at makita nyo na kung paano natin dinesign yung 11 kilowatts or 10.2 kilowatts hybrid inverter. Hindi lang tayo basta pipili ng inverter. Kasi kapag mababa, let's say for example, pumili ako ng 6.2 kilowatts, which is available also in the market. So I need to reduce the sequence. So malamang ang magiging startup lang niya is maximum of 2. So kalahati nitong 100 amps. So itong dalawang motor lang pwede mo pagsabayan. So dahil nga sa pito yung aking AC motor, so ayaw kong lumagay sa alanganin yung inverter. So maaaring masira ka agad kapag 6.2 kilowatts ang ginamit ko. It will work, it will run, but I'm not so you know, di ako masyadong uh, di ko masyadong gusto itong 6.5 kilowatts, 6.2 kilowatts kasi I'm not satisfied kasi parang sa tingin ko kulang siya. Ito naman, kaya natin pinapakita lang to para lang maprotektahan natin ang inverter. To show to you sa mga nagde-design na para yung inverter natin hindi lang basta-basta agad nasisira. Hindi basta-basta agad nasisira siya. Yung aking inverter na grid tie, I have only 3.6 kilowatts grid tie inverter. 3.6 kilowatts only. Yun. Yeah. Pero, naka-install dyan at lagi kong palagi kong binabantayan yung paano sila mag-start up ng mga aircons, etc. Lagi ako may instructions sa bahay kay Mrs. Inverter. So, don't make ganitong oras kayo magbubukas ng motor, kailangan maaraw ng deep well motor, yung aircon kailangan tuwing mainit lang or let's say 11 p.m. starting from 11 p.m. at yung itong motor na deep well na to kailangan yung isa start mo siya ng umaga. Sa umaga papasok yung mga tao, mga anak ko. So ito sa umaga ito ginagamit to pull, let's say 9 o'clock like that para i-pull yung tangke. So may sequence siya. So pero itong susunod ko na 11 kilowatts, medyo kampante ako talaga. Kampante ako tungkol dito sa sequence of procedure. Pero hindi ko pa rin naalisin yung ganong procedure. I will still inform my wife and mga anak ko na ganun dapat ang startup. Kasi I want the motors to start at high peak hours.
ng sun so that makatipid tayo sa kuryente. At yan ang ginagamit ko ngayon sa aking grid tie inverter. Ganung procedure. So, pakita ko sa inyo kung paano. So, ito yun. Kung mapapansin nyo, ang aking grid tie inverter is only 3.6 kilowatts eh. So, ayun. Yan yung ginagamit ko ngayon na hybrid inverter, grid tie inverter. So, makikita nyo dyan kung yung isang motor, kung gaano kataas yung surge current niya. So, papakita ko lang sa inyo kung gaano kataas. So, mapapansin nyo, 8 amps, 8 amperes kaagad ang surge current niya sa isa pa lang na motor. So, base nga doon sa sinabi ko nung una, kung kukumpitin ko yung 8 amps, makakalimang motor ako mag-start at the same time. But it's not advisable to do. So, safely, ang calculated search recommended ko ay mga 2 to 3 motors the same time. This is the maximum at the same time. Pero it's not also my recommendation to everyone, every user sa bahay. So, kung maaari, lalo na kung meron kayong mga inverter sa bahay, para tumagal ang inverter nyo, kailangan yung magpag-start ng motor nyo is one at a time. Kung maaari, yan ang recommended na po pwede natin gawin. So, kinumpit ko lang yan, pero hindi ko naman advisable na gawin yun. So, kasi minsan talaga hindi natin maiwasan. So, dito sa aking presentation, pinakita ko lang sa inyo kung paano ko na protektahan yung aking 10 kilowatts inverter. Paano ko na-design na 10 kilowatts ang gamitin ko. Not 6.5, not 3.6, whatever. Pero nga, dito sa aking grid tie, ang ginagamit ko lang dito is 3.6. But I have instructions sa house na gano'n na start at the time ng motor, number 1, number 2, kailangan ganitong oras kayo mag-start ng motor, at yung mga aircon kailangan, huwag nyo pagsabay-sabayin. So, yung aircon, ito yung instructions kanila na kapag ni-start nila, huwag nilang ilagay kaagad sa pinakamababang numero. Ito sa pinakamalamig na numero. So, this is like 18 degrees centigrade. Ang kailangan lang natin, ang kailangan ilagay mo doon sa pinakamataas na numero. Tapos wait ka lang ng ilang minuto. Tapos gradually adjust to the lowest number. 25 to 18 degrees centigrade. Kung anong prepare nyo? Ako 25 to 23 lami ginalolo. Pero mga bata is 80 degrees centigrade. At kung maaari, kung before na-switch off nyo, 28 to 30 degrees ilagay nyo ulit. Kasi ang mga aircon, kapag ini-off mo ng, for example, 30 degrees, pag ini-on mo ulit, 30 degrees yan. Ganun ang mga aircon na papansin ko, nagme-memory, nagme-memory siya. So, lalo yung mga bago ngayon. The last number na nag-off ka, yun din ang last number na yun, makikita mo. So this is the power rating calculations and the continuous peak on output and the efficiency rating. So we need to choose the inverter with 90%. Okay, inverter, the battery, and the protection device. So this is the PPT, load prioritization. This is what I'm telling you, the load prioritization is scheduling to manage power distribution and monitoring system, real time. So meron akong monitoring system real time like doon sa pinakita ko sa inyong apps. So this SolarMap apps. That is the prototype testing, conduct through the testing of a hybrid inverter system. So I comply with the standards, IEC, IEE, and the performance matrix. This is the design to emphasize and the future scalability. Design by allowing the potential of increases integration of additional energy source in the futures. Yeah. So I have this future scalability also. I designed for this one and consult industrial expert.